Pagkatapos ng 9 na taon ng pagiging kulang sa tulog at sa sobrang trabaho ay nagsimula ang isip ni Yuji humiwalay at nagsimula na siyang tumakbo malayo sa kanyang kabaliwan hanggang sa tumalon siya sa hug truck na nagtatapos sa kanyang buhay. Doon instant ang kanyang kaluluwa ay dinala sa isang magkaibang mundo, pero kapag slime lumitaw sa kanyang tabi nagsimula itong manguna siya sa malalim na kagubatan at kaya siya sinundan ito ng ilang oras hanggang sa dumating sila sa isang misteryosong cabin na puno ng daan-daang magic na libro. Sa loob ng isa sa kanila ay ang grimoire ng banal. Pagkawasak ngunit nang mapansin niya ang daan-daan ng mga slime na nagtitipon sa kanyang paanan, ang divine system activated. Tamang lahat ng para maging pamilyar agad sila, nagsimula silang tumalon sa paligid ng silid upang hanapin ang lahat ng mystical grimoires at sa loob ng ilang segundo ay nakuha niya libu-libong mga kasanayan sa pamamagitan ng kanilang mga mata at nakuha ang sage title na slime. Sinimulan siyang tawaging Yuji na ginagawa siya mapagtanto na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay sa wakas nagkaroon siya ng pangalan. 1 linggo lumipas mula noon at pumasok siya sa magical academy upang malaman ang tungkol sa kanilang mundo, ngunit sinira ang banal na globo bilang ito appraised kanyang muna antas. Kahit na habang sinusubukan ang lakas ng kanyang mahika sa apoy, nagtaka ang instructor kung paano siya nagcast ng A-spell na walang incantation, kaya Yuji humingi ng tawad sa kanyang pangit na puwet na kalimutang gamitin ito at nagpatuloy sa pagsasabi ang salitang fireball bago sunugin ang bato sa labas ng pag-iral. Sa kanyang paraan sa ang Adventurers Guild ay nagsimula ang isang mainit na dryad nagmamakaawa sa kanya para sa tulong na nagsasabi na siya kailangan upang mangolekta ng lahat ng dragon kabute sa kagubatan. Gayunpaman, kahit alam niyang isa lang dahilan kung bakit gusto ng isang tao ng ganito karami shrooms, kanyang slimes, nagsimula gathering lahat ang mga shroom sa kagubatan, kaya bilang siya sa wakas ay nagkaroon ng lahat ng mga sangkap para sa paglikha ng kanyang mga gamot. Ang ibig kong sabihin potions. Nagpatawag siya ng isang flower bed ng tuyong bulaklak na sumusumpa na maglilingkod siya sa kanya para sa natitirang bahagi ng kanyang walang kwentang buhay. Sa kanya daan pauwi nang gumamit siya ng slime scout the forest, isang pagsabog. Ang nangyari habang umiiwas si Yuji sa isang duwende na sinusubukang pumatay kanya, gayunpaman siya summoned kanyang slimes sa pasabugin ang duwende at umalis sa lugar nang hindi namamalayan na isang demonyong bato ay pangingitlog sa kanila. Pagkatapos bumalik sa Adventurers Guild ang receptionist, iniisip kung sumusuko na ba siya sa kanya quest at lahat ng mga mangangaso ay naiinis na kasama nila ang isang mahinang tamer, lalo na itong lalaking mukhang makintab man siya. Gayunpaman ang utos ni Yugi ang kanyang slime para palabasin ang lahat ng dinang bulaklak, ngunit kapag ang guildmaster nagtaka kung paano siya nakakuha ng sapat na bulaklak sa loob ng 2 taon, isang scout ang sumigaw na isang alon ng mga halimaw ay sumalakay sa kagubatan sa kasabay ng slime na inilunsad niya ang nakaraang gabi. Ay nagsiwalat na libo-libo ng mga duwende ay patungo sa guild na inuulit ang pangalan ni Yuji, kaya inutusan ng lahat ng mga mangangaso na lumikas ang bayan, ngunit gaya ng ipinangako ng mga sundalo, ialay ang kanilang buhay sa pagprotekta sa kanila. Isiniwalat ni Yuji na may paraan siya upang iligtas silang lahat habang inilabas niya ang kanya napakalaking dragon bone mula sa loob niya. Lalamunan ni Slime. Ipinahayag niya na kaya niya gamitin ang remnant na ito upang muling likhain ang isang panalo apoy at lipulin ang buong Goblin Army. Gayunpaman, naisip ng lahat ng mga sundalo isang walang kwentang slime tamer ang manggana sila hanggang sa kanilang kamatayan, ngunit ang mabalahibo na pagtanto ni Stain na may sira kanyang slimes at sinabihan si Ale na bigyan si Yuji pagkakataong nagsasabi na sila ay nasa ilalim niya utos, kaya nang sinimulan nilang isecure ang mga hangganan ng guild ay napunta si Yuji sa tuktok ng anggusali at sa sandaling ihagis ng mga mangangaso aerial grenades para barilin ng the archers down. Isang barrage ng blades rain sa field. Gayunpaman, nagpatuloy ang goblins lumalabas, kaya tinulak ni Yugi ang kanyang napakalaking buto sa kanyang slime ng lalamunan. Bilang siya ay nagsisinungaling tungkol sa kapangyarihan nito sa buong panahon, sa sandaling iyon ay pinaganya niya ang sistema ng Sage. Sinusuri ang kanyang kakayahan upang iligtas ang bayan habang nilipol ang lahat ng goblins, pero nakita ni Drad ang isang misteryosong lalaki na may hawak magic stone sa gubat, kaya kapag Yuji sinabi sa kanyang slimes na ito ay magandang malaman sila ang mga mahihirap na morons na tanto siya ay malapit ng isakripisyo ang mga ito, ngunit tumalon ang dimensional na gate bilang guild. Nalaman ng attendant na may sira tungkol kay Yuji noon lang ang slimes
materialize sa itaas ng lalaki kaya si Yuji inilipat ang kanyang mana upang pigilan ang mage habang ina-activate ang isang hadlang sa iwaksi ang mahika ng bato ngunit isang spell pilit na kinagat ng lalaki ang kanyang dila the same time yung SH stained stamina noon nahuhulog na kaya utos ni Yuji sa kanya slimes upang tulungan siya habang siya ay lumipat ang magic niya para ilunsad ang fireballs. Nasinunog ang mga goblins ngunit ang bayan ay sinasagasaan na ng alon ang tanging paraan upang isave ang mga ito ay sa pamamagitan ng pag-activate ang kanyang impyernong apoy ng pagkamatay ay napagtanto ni Yuji ngunit pagkatapos makita na ito ay pupunasan din sa labas ng bayan ay nagpasya siyang ilabas ay mahiwagang hadlang upang protektahan ang mga sundalo mula sa pagsabog nito gaya ng iniisip ni Lily nakakagulat na sinabi niya sa kanya na huminto sa pagtatago at upang ilikas ang mga mangangaso mula sa front line sabay utos ng slimes upang lumikha ng isang perimeter sa paligid ng bayan. Pumasok si Drad sa dimensional gate niya at ang mga slime ay nakapalibot sa the village gayunpaman isa sa mga goblins ay nasira pero habang sinusubukang laslasin ito ni Ayal pababa si Harry na Mancha ay sumugod para kumatok pabalik ang hayop ngunit hindi ito nasaktan lahat ng kanilang mga pag-atake habang sila ay tungkol sa mamatay ang maalamat na Fenry beat down ang Goblin King at kinaladkad ang mga mangangaso pabalik sa nayon sa sandaling iyon. Yuji isinaaktibo ang kanyang harang sa buong kabuuan bayan at nagtaka sila kung sino ang may kaya ng pagpapakawalan ng isang Diyos na antas ng spell nito sukat sa lalong madaling panahon nagtaka ang mga adventurer kung paano ka din nagsumite ng isang spell ng ito magnitude bilang ito masisira ang katawan ng iba ngunit tumitig sa likod si Lily na gusto niya sirain ang kanyang katawan gayunpaman ang ilan sa mga nakaligtas ang mga goblin sa pagsabog at si Yuji halos bumagsak sa kanyang mga paa bilang kanyang naubos ang kalusugan mula sa overdraw niya sa MP ngunit inutusan niya ang mga slime na maghanda para sa isa pang round bilang siya cast ang hadlang isinaaktibo niya ang kanyang mga apoy ng impyerno ng pagkamatay muling sinunog ang buong field sa lipulin ang mga natitirang duwende ngunit pagkatapos ng spell ng kanyang katawan bumagsak sa lupa sa oras na siya paggising nakita niya lahat ng slime na naghihintay para sa kanya kasama si Lily. Habang ang nahanap ng mga adventurer ang parol ng ang magic stone na napagtatanto ang Propacia simula habang iniinom ni Yuji ang kay Lily Liquido na kanyang ipinahayag na kanyang iningatan ang kanyang lihim mula sa lahat ng mga adventurer ngunit nagtataka kung bakit niya itinatago ang kanya kapangyarihan gayunpaman siya ay nagpasya na huwag sabihin ay salita kaya nagsimula siyang umalis na nagnanais para makatulog siya ng maayos sa dati niyang buhay walang iba kundi paghihirap at pagsasamantala kaya natuwa siya na para sa sasandaling nagamit niya ang kanyang buhay para makatipid iba sa halip na sayangin ito at iba pa nagsimula siyang maglakad sa kagubatan sa gabi ngunit nag-iingat ng slime para mag-imbestiga yung parol kasi nung guild inihayag ni Master na ang Central Cities malapit ng mamatay si Yuji iyon ang kanilang susunod na destinasyon at sila nakarating sa kabisera ng mundo linggo mamaya ngunit isang dragon ang nakapansin sa kanya nagtipon si Aura at tatlong lalaki alisin si Yuji sa panahon ng Blue Moon sa loob ng lungsod ang lahat ng mga slime ay sana makakain sila ng food making sa kanya na pagtanto na wala silang kinakain para sa isang buong linggo ngunit natanto iyon lahat ay nakatingin sa kanila gayunpaman nakita ni Gobta ang gabat sherry kaya nagpa siya si Yuji upang bilhin ang kanyang buong tindahan upang pakainin siya slimes makalipas ang ilang oras ay pumasok na sila ang guild at si Rock sa maling palabas sinabi ni Ruby na isang slime tamer din mahinang sumali sa guild nila pero kapag siya nakita niya na mayroon siyang kakayahan sa pagsubaybay sa kanya tinanggap siya kaagad bilang ito ay ang pinakabihirang kakayahang makuha sa sandaling iyon guy na mukhang Dracula na nakikipag-awayan tinanong siya ni Addiction kung gusto niya sumali sa kanilang party at nagpatuloy si Tina sa pakilala kasabay ng pagkakita ni Lisa na may itinatago siyang mas matagal kaysa ang kanyang sibat gayunpaman ay isiniwalat iyon ni Yugi ito ang unang pagkakataon niya sa isang party ngunit walang pakialam si Lisa sa tingin niya sa kanya ang mga kasanayan sa pagsubaybay ng halimaw ay magliligtas sa kanilang nabubuhay siya pagkatapos ng lahat ng iniisip niya mas mahusay kaysa kay Vladimir dahil sa lahat ng kanya ang mga partido ay misteryosong nawala ngunit naalala ni Yugi ang parehong paraan sa kanya ang mga katrabaho noon ay nagtatalo at
Napupuot sa kanila para dito habang magkasama silang lumalakad ang kagubatan ay naalala niya ang kanilang plano upang mahanap ang hideout ng Earth Dragon ngunit napagtanto niyang may mali ang kanilang party. Out of nowhere, Vladimir nagsimulang tumakbo hanggang sa napalibutan sila ng 4 na lobo at nagtaka ang mga babae kung bakit sa halip ay dinala niya sila patungo sa mga lobo ng pag-iwas sa kanila. Gayunpaman napagtanto ni Yugi may pang-5 sa itaas nila pero bilang sinubukan niyang gumamit ng mahika na pinutol ni Vladimir ang beast down na sinasabi sa kanila na gagawin niya. Ingatan mo ito habang hinahampas niya ang mga lobo habang umiiwas sa mga atake nila. Kahit si Yugi nagtaka kung bakit sinadyang iwan ni Vladimir ang buhay ang mga lobo at kung bakit sila naglalaro patay, ngunit nagpa siya na sumama sa kanya kwento upang malaman sa oras ng gabi. Pagdating ni Yuji ay napagtanto niyang kinuha niya sila sa ibang landas ngunit si Vladimir inaangkin na ang pag-alis sa ruta ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga bandido. Gayunpaman siya sinabihan silang matulog muna gaya niya yung nagbabantay sa gabi ng 3:00. Inalerto iyon ng slimes ni MUG. Tumakas si Vladimir sa kanyang shift na nagsisiwalat na pareho sina Tina at Lisa na wala rin. Habang nagpatuloy si Vladimir sprinting niya napagtanto na may isang bagay pinagmamasdan siya pero although ang proud nagtataka si Fenner kung nahuli ba talaga siya. Napagtanto na sina Tina at Lisa ay nasa kabilang gilid ng mga puno at si Tina ipinahayag na naghinala siya nang inalok niya na siya ang kumukuha ng night shift. Subalit nang maisip ni Lisa dapat humingi sila ng tulong kay Yuji, sabi ni Tina siya ay masyadong mahina bilang isang tamer. Ngunit Vladimir nagsimulang maglakad patungo sa kanila kasama ang kanyang talam. Sa sandaling gumalaw ang mga palumpong, inihagis ni Vladimir ang kanyang talam sa isa huge eye slimes pero although akala niya siya pinatay ang spy na nakita niya ang kanyang talam halos hindi naitago ng walang laman na CDA ang kanyang presensya at natakot na ito. Huling araw na sana niya pero si Yugi ipinahayag na pinagbigyan niya siya invincibility upang iligtas ang kanyang buhay. Bilang sinimulan ni Vladimir na takasan ang mga babae, nagsimulang bumubuntot sa kanya ngunit nagmamaniobra siya sa paligid ng mga bitag na kanyang itinakda hanggang sa siya ay dumating sa kubo kung saan naroon ang 3 lalaki nagtipon-tipon noong nakaraang gabi. Nang matanda nagtaka si Meles kung anong meron kay Vladimir na tipon na ipinahayag niya na mayroon siya nagtipon ng 2 mahalagang babae kasama kanilang target at pinaplanong sabihin na matay sila laban sa isang kawan ng mga duwende tulad ng ginawa niya sa lahat ng iba pa niya mga partido. Gayunpaman alam na niya ang bumubuntot sa kanya ang mga babae pero naisip ni Meles ito ang perpektong oras at nagsimula sinasakal ang isa niyang tauhan na nagsasabi sa walang kwentang biktima na ang gabi ng sakripisyo ay sa kanila. Ang 2 babae na pagtanto na kailangan nilang tumakas ngunit bilang na bad trip nila ang isa nilang bitag na si Vladimir, nakita sila at napagtanto nila ang kanilang malapit ng magwakas ang mga buhay. Noon gayunpaman ang isa sa iba pang mga bitag ay umalis habang napagtanto ng elder ang isang napakalaking halimaw ay tripang ang kanilang mga alarma kaya sila nagpasya na huwag pansinin ito. Gayunpaman ang hayop ay walang iba kundi ang grupo ni Yuji nang ang mga pasyente ng psychiatric ward at si Yuji ay mayroon matatagpuan ng isang medium spell upang itago ang kanyang kapangyarihang naguutos sa kanyang mga slime na kunin posisyon. Nang makita ng mga babae si Yuji Slimes, inilipat niya ang kanyang ranged thrust, sumabog sa kanila bilang isang icicle dome na ka-encapsulated ang buong hideout, making nila napagtanto niya na siya ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos kunin ang kanilang katawan ang layo, nagtaka si Lisa kung siya nga ba ang isa na nag-spell pero sinabi ni Yuji sa kanila na dapat mayroon ng isang robe ice dragon. Iniligtas nila ang kanilang buhay dahil siya rin mahinang gumawa ng anumang spells. Noon lang ay nagsimulang magcast ang purple mist sa kalangitan ngunit habang sila ay malapit ng magtungo pabalik, ibinunyag ni Yuji na siya ay scout ang lugar bago ilunsad ang kanyang slime patungo ang langit upang siyasatin ang buong kagubatan. Kapag ang mga gamit ay nakahanap ng magandang lugar, nagtaka sina Tina at Lisa kung ano ang nasaksihan lang nila, lalo na sila pinanood ang mga slime na lumilikha ng furry place at pagtatayo ng kanilang mga tolda. Bago nagtagal ang walang kwentang kagat ay tulog ngunit si Yuji naalala ang hula ng matatanda tungkol sa Blue Moon Sacrificial Calamity, pangingitlog sa susunod na araw. Bilang sila nagpatuloy sa paghahanap para sa Earth Dragon, nagpasya si Yuji na itago ang kanyang tunay na kapangyarihan, mukhang ordinaryo, at pinaga niya ang kanyang mahika limiter, ang paghahagis ng mga bato sa isang lobo upang
Subukan ng kanyang mahika ngunit nang magsimula ang kanyang mga slime sirain ang lahat ng mga halimaw sa unahan ng kalangitan naging purple at may ilaw na bumaba patungo sa lupa na sumisira sa kagubatan na may isang mahusay na putok bilang isang asul na dragon lumitaw sa langit nang mapansin ni Yuji ang hayop binalaan niya ang mga babae na ito ay sa likuran nila at nagsimula na silang tumakbo off patungo sa mga bundok gayunpaman ang nauna na si Fenner at ang kanyang mga slime sa kanila nilipol ang lahat ng mga halimaw around the area kaya pagdating nila natagpuan nila silang lahat na pinatay. At ang mga babae nagtaka kung paano nakontrol ni Yuji ang maraming makapangyarihang slimes na ito pagkatapos ay ang nagsimulang bumukas ang lupa at ang earth lumitaw ang dragon sa harap ng kanilang mga mata sa sandaling iyon na pagtanto ni Yuji na iyon nga nagtatago sa ilalim ng lupa sa buong oras na ito kasama natakot ang mga babae na nagpasya silang itago sa likod ng isang bato ngunit sinabi sa kanila ni Yugi na siya papatayin ng halimaw sa simula palang pag-charge sa kanya ay nag-spell siya at ang kanyang ang slime ay naglunsad ng mga bato sa dragon gayunpaman ito ay hindi nasaktan. Kaya dalawang iba pa bumuga ng apoy ang slime dito ngunit ang mga babae na pagtanto na ang mga kaliskis ay hindi kumukuha anumang pinsala kaya nagpa siya si Yuji na dagdagan ang kanyang mahika ngunit noong inilunsad ang dragon bato sa mga batang babae na pinaputok ng kanyang mga slime mas maliliit na bato na hamarang sa kanila bilang ang nagalit ang dragon at nagsimulang gamulong papunta sa kanya. Pero umiwas si Yuji dinurog at ginamit ang kanyang mga slime para ilunsad sabay bato pero ang dragon ay hindi pa rin nasaktan at nagsimulang mag-ara patungo sa kanya hanggang sa isang napakalaking Aipoy po bumulwak mula sa rocks bilang Yuji nag-activate ng illumination spell niya nakita ang dragon sa harap niya at pinakawalan ang kanyang impyernong apoy ng pagkamatay sinusunog ang dragon sa loob ng flare hanggang bungo na lang nito ang natira gabi nang makarating sila sa guild laking gulat ni Ruby nang matuklasan na sila pinatay ang Earth Dragon kaya ang slime isinuka ang bungo para sa kanilang gantimpala binayaran sila ng 10,000 gintong barya ngunit ang sinabi ng pinuno ng mga kabalyero kay Yugi na kailangan nila upang makipag-usap sa pulong Ken nagsimulang sabihin na ang asul na dragon ay lumitaw ng katulad nagpropesya ngunit kinasusuklaman ni Yuji ang mga ito mga pulong sa kanyang nakaraang buhay at Ken nagtanong sa kanya na ilarawan ang Earth Dragon nakipaglaban siya. Kaya nang natuklasan ni Yuji ang husay sa pagkuha ng litrato ay inihagis niya ang imahe ng ang dragon sa kanyang papel sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ay mayroon lamang isang tao kailanman nagtataglay ng ganitong kasanayan kaya ang pari inihayag ang aklat ng mga alamat ayon isang beses lang nagpakita dito ang dragon bago at lumaki sa ilalim ng madilim na kalangitan 3 araw bago panasan ang kabuuan kontinente nang magtaka si Ken kung paano ito talunan ng pari nagsiwalat na ito ay pinatay ng isang divine emissary na nagkaroon ng kapangyarihan ng mga Diyos 30 taon na ang nakakaraan sa panahon ng isang eclipse ng araw isang espiritu summonang isinagawa ang ritual sa Cabecera Cathedral para ipatawag ang isang bayani sa loob ng 30 taon ang hinaharap upang iligtas ang kanilang mundo. Mula sa kapahamakan gayunpaman naisip iyon ng pari na bigo ang ritual mula noong dragon lumitaw eksaktong 30 taon mula noong naganap ang ritual sa langit naging purple at isang slime ang nagsabi niyan. Kay Yuji ang dragon ay lumalaki sa laki ng inihayag ito ni Yuji sa mga lalaki nila na pagtanto na ang kanilang mundo ay maaaring masira 3 days kaya naisip ni Ken ang option nila ay sasalakayin ang dragon sa susunod na araw maya-maya sa cafeteria napansin ni Yuji ang pangit na asno pari at nagtaka kung bakit siya nakatitig sa kanya na parang bata kaya kinagabihan ay nagpakilala ang pari kanyang sarili bilang Sakot Omni at nagsiwalat ng isang sinaunang punyal na dinala niya mula sa kapital habang ibinigay niya ito kay Yuji ang sistema ay nagsiwalat na ito ay isang unbreakable dagger of keys. At sinabi iyon nakatutok ito sa magic effects ng pari sabi niya na inaalay niya kay Yuji bilang isang regalo at tinawag siyang banal emissary noong gabing iyon habang iniisip ni Yuji kung paano lalabanan nila ang dragon ipinaalam sa kanya ng kanyang slime na iyon nga nagsisimulang lumaki ng mas malaki mas malakas pa bukas niya naalala ko ang sinabi ng instructor sa kanya na hindi pangkaraniwan ang kanyang magic.
Ngunit nang si Yuji iniisip kung ang ibig sabihin nito ay mahina ang kanyang mahika, sabi ng instructor na ganun din malakas, kaya napagtanto niyang ipinanganak siya iligtas ang mundong ito, kaya nang gabing iyon ay tumungo siya palabas sa kagubatan kasama ang kanyang mga kampan at hindi nagtagal ay naabutan nila ang dragon bilang siya handang sirain ito. Inactivate niya ang apoy ng impyerno ng pagkawasak at slime naglunsad ng apoy na pumutok sa isang pagsabog, gayunpaman ang hayop ay hindi nasaktan at sa galit nito ay binaril nito ay sumabog sa buong kagubatan at maging winasak ang bangin. Nang matapos ito, si Yuji ay walang sugat habang siya ay protektado sa pamamagitan ng kanyang kalasag, gayunpaman siya sa lalong madaling panahon natanto na ang dragon ay sumisipsip ng enerhiya mula sa kagubatan at ang laki nito ay nagsimulang pagtaas, kaya inihayag ni Yuji ang kanyang punyal na pagtatanto na ang tanging pagkakataon niya ay patayin ito at naisip niyang makapag-concentrate siya. Impyerno ng pagkamatay sa talam lamang. Pagkatapos ay nagsimula siyang maningil sa kanyang mga kampan at habang ang dragon ay nagpakawala ng isang sabog, siya nag-activate ng isang kalasag at lumapag. Nang wala na susunog habang nagsimula siyang mag-charge muli, ang hayop ay naghanda ng isa pang putok, ngunit naghagis siya ng slime patungo dito at nag-activate ng hadlang upang ilihis ang pag-atake na. Napagtanto ang kanyang pagkakataon na iginuhit niya ang kanya kutsilyo at habang nag-activate siya ng jump boost spell, nagsimula siyang tumalon ng pataas patungo sa dragon. Gayunpaman, bilang ang hayop sinubukang pawiin siya, Yuji launched a bowl ang apoy at sinaksak ito sa mata niya. Pinakawalan ng impyernong apoy ng pagkamatay nito katawan, dahilan upang tumama ito sa lupa lamang. Habang inaakala niyang patay na ito ay humampas ito off siya sa buntot nito na nagpapadala sa kanya crashing sa pamamagitan ng rock. Sa kabutihang palad siya nagawang buhayin ang kanyang kalasag. Ngunit napagtanto na ubos na siya sa MP sakalang tumaas ang dragon at naghanda ng isang malakas na putok, ngunit nagcast si Yugi ng isang serye ng mga kalasag upang protektahan ang kanyang sarili. Bilang ibinuga ng dragon ang energy blast na si Yuji, nagtaka kung paano niya ito maakit sa lupa at sa lalong madaling panahon natanto na ang kanyang mga kalasag ay humihina noon. Sandaling napansin niya ang paghampas ng divine kakayahan at itinaas ang kanyang kamay na pinakawalan ay kakilakilabot na sabog sa dragon na nagpadala bumagsak sa lupa na umaasang magagamit ang bentahe niya. Inimuntar mapagmataas na lobo at sinimulan nilang singilin ang beast bilang sinaksak ni Yuji ang leeg nito na hiniwan niya impyerno ng pagkamatay at matagumpay na hati ang ulo nito, dahilan upang ito ay sumabog sa mga pulang selula bago naglaho, kaya kasama inalis ng dragon si Yugi ay nagpa siya na tumungo sa bayan. Sa susunod na araw nang lumitaw si Ken ay sinabi niya sa kanya na ang lilang langit ay lumiwanag. At nagtaka kung sino ang nagawang talunin ng dragon, gayunpaman naisip niya marahil si Yuji ginawa at nagpasalamat sa kanyang tulong sa cafeteria. Nagsimulang sabihin iyon kay Yugi, sila ay makikilala bilang pambansa mga bayani para sa pag-aalok upang labanan ang dragon. Kahit na hindi nila ginawa kahit anong marinig ang kanyang mga salita, ay naisip ni Yugi sila ay isang pares ng mga walang kwentang mahihina at nagtaka kung paano nila nagawa mabuhay sa kagubatan. Gaya ng pagtataka ni Lisa kung ano ang balak niyang gawin ngayon, ay isiniwalat ni Yuji na itatapon niya ang kanilang mga walang silbi SH hole, ngunit walang ideya kung saan pa pupunta, kaya iminungkahi ni Lisa na tumungo siya Ricardo, isang bayan sa kanlurang bahagi ng kagubatan na sinasabi na pinaglilingkuran nila ang lahat ng pinakamahusay na pagkain sa mundo. Hindi katulad nila walang kwentang junk town. Noong gabing iyon, bilang si Yuji nagsimulang umalis ay nagpaalam sila sa kanya, umaasang mabubuhay siya mag-isa. Pero iniwan niya ang kanyang mga slime para bantayan sila. Bilang nagsimula silang maglakbay sa kagubatan, lumabas si Drad sa system at pinatawag agad siya. Pagdating niya, nagsiwalat na ang mga espesyal na mushroom ay may nagsimulang lumaki sa lugar kung saan ang pinatay ang dragon, at sinabing kailangan niya ang kanyang tulong sa paglikha ng isang espesyal na Geuma. Bilang sinubukan niyang itanong kung bakit siya lumitaw mula sa isang puno, at ipinahayag na maaari niyang gawin si Sage Geuma na may pulang mushroom at gumawa ng mga mono restorative na may asul mushroom. Nung nagtaka si Yuji kung ano eksakto sa blue mushroom ang sinabi ni Drad kanya na ito revives magic kapangyarihan, gayunpaman natuklasan niya na ang Geuma ay nagkakaroon ng isang hindi pangkaraniwang kulay at ipinahayag iyon. May mali sa mushroom, sabi niya, na malamang nag-impake na rin sila maraming mahiwagang kapangyarihan, ngunit umaasa ako na kaya niyang ayusin ang mga natitirang mushroom na may malinaw na tubig na
Nagpapas siyang tumulong ang kanyang Yuji ay gumawa ng distiller gamit ang kanya barrier magic at sinabi sa kanya na pakuluan ang ilang tubig hanggang sa maging malinaw sa sandaling iyon na alala ni Drad. Yung pinakaunang beses nila nakilala pagkatapos niyang unang muling magkatawang tao ay natagpuan niya ang kanyang walang malay sa isang puno at muling nabuhay kanya na may magic conveyance bilang. Sinabi niya sa kanya na inilipat niya ang ilan sa kanyang mahika sa kanya, hiniling niyang malaman kung ano nangyari kaya ipinahayag niya na ang kanyang kapangyarihan ay pinatuyo ng isang magic stone. At sinabi na hinding-hindi niya maiiwan ang gubat kaya agad nag-activate si Yuji iwaksi ang sumpa at ginawang A-Rock pagkatapos ay sinubukan ng mga halimaw na lumabas nito ngunit nag-activate siya ng isang anti-magic hadlang at ilabas ang impyerno ng pagwawasak na sinusunog sila kaagad hanggang naglaho sila upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga para sa tulong niya. Pinatawag ni Dad ang ilang Drad bulaklak mula sa mga ugat ng puno na nagsasabi na utang niya ang buhay niya sa kanya. Bilang si Yuji nagtaka kung bakit parang magic ang Geuma Stones, Drad revealed na sila nga fused with dragons. Grace, isang espesyal magic power na makikita lamang sa ang lugar ng isang patay na dragon na ito. Espesyal kapangyarihan ang nagpapausbong ng mushroom at siya sinabi sa kanya na maaaring gamitin ang grasya ng dragon para sa parehong mabuti at masama. Sinabi niya iyon kayang pagalingin ang lahat ng uri ng sugat at magagawa kahit na ipatawag ang anumang uri ng mga halimaw tulad ng tapos na ang mga slime na linisin ng tubig. Hinaluan ito ni Drad ng Geuma at ito nakablo agad na excited na ito. Sa wakas nagtrabaho siya, nagpasalamat sa kanya para sa pagtulong sa kanya na mapagtanto ang gagawin ng Geuma madaling gamitin kaya makalipas ang ilang minuto ay binigyan siya ng ilang sage potion at mono restoratives gaya ng tinanong niya na sinasabi na siya ay babalik sa gubat at naglaho sa harap ng kanyang mga mata bilang ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Yuji na pagtanto na tinatakpan ng hamog ang kanilang landas kaya ipinagmamalaki lobo. Nagsiwalat na ang ilan malapit na ang mga tao at nagsimulang sumunod ang bango patungo sa new path. Sa ilang sandali dumating sila sa isang lumang nayon at nagtaka kung si Ricardo ba ito. Bilang Yuji sinubukan niyang tumingin sa paligid ay napansin niyang nag-theft mga taga-nayon at naisip ang kanilang takot ang mga ngiti ay kasing diri ng kanilang mga kubo. Ngayon lang lumitaw ang punong nayon sa harap niya at nagtaka kung paano niya nahanap ang kanya way here, pero sabi ni Yugi ay an aksidente. Habang nagpasya siyang imbitahan siya isang pagkain na sinabi niyang gusto niyang mabusog siya para sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, bilang Yuji nakita ang kasuklam-suklam na pagkain ay sinabi niya sa kanya na siya ay hindi nagugutom na napagtantong ang pagkain ay malamang galing sa basurahan. Bilang hepe iniisip kung may dahilan ba siya para pumasok ang nayon. Yuji ay nagsiwalat na siya papunta kay Ricardo bago nawala ang kanya way. Noon lang niya napansin ang creepy ang mga taga-nayon ay nakatingin sa kanya mula sa bintana at habang sinubukan ng punong sabihin na sila nagulat ako nang may bisita si Yuji nagsimulang umalis na nagkasakit ang kanilang creepy disgusting faces bilang sila nagpatuloy sa kagubatan. Yuji akala nila malapit na silang makarating Ricardo. Gayunpaman nang sila ay lumabas ng ang kagubatan na natagpuan nila ang kanilang sarili sa loob ng Blaze Lyard at nagtaka kung sila nga sa ibang mundo kaya sila nagpatuloy sa malamig na pagpapasya ni Yuji upang i-activate ang isang insulation barrier para sa init. Pagkatapos ng ilang oras sa wakas dumating kay Ricardo at sinabi ng mga gwardya kanya na ang blizzard misteryoso nagsimula ilang araw na ang nakalipas. Nang sila nagtaka kung bakit siya dumating ipinahayag niya na siya ay dito para sa ilang pagkain kaya sa loob ng bayan sinubukan niyang maghanap ng restaurant ngunit napagtanto na ang mga kalye ay desyerto at na maging ang tubig ay nagyelo. Gaya niya sa wakas ay dumating sa isang sinabi sa kanya ng ginang na sila ay sarado para sa araw at mas nag-aalala tungkol sa pananatiling mainit kaysa sa paggawa ng pagkain. Gaya ng iniisip ni Yuji siguradong masarap ang pagkain niya. Iniisip kung ang tanging bagay na kailangan nila ay panggatong ngunit sinabi sa kanya ni Lily iyon ay mas bihirang mahanap kaysa sa kanyang ama na nag-walk out sa kanya, pero hindi pinansin ni Yugi her depressing dahil gusto niyang kumain ng pagkain na kaya tumungo na siya sa kagubatan. Umaasa na gumawa ng ilang panggatong siya nagpatawag ng axe at may combat art siya pinutol ang isang dosenang puno na may isang solong slash. Within a few minutes siya na tinadtad ang mga ito sa mga troso at bilang siya na-activate ang slime moisture sumipsip kasanayan kanyang slime swarmed lahat ng mga troso hanggang sa matuyo kaya
Bumalik siya sa restaurant tulad ng bawat isa walang pag-asang matabang puwet at nagtaka si Lily kung bakit napakaliit ng kanyang kahoy subalit sinabi ni Yugi na ang pangit niyang mukha ang dahilan ng kanyang ama nag-walk out sa kanya kung ano ang sinabi niya tinanong kung maaari siyang magluto nito kaya siya nagmamadaling umalis para hanapin ang chef sa oras na iyon dumating siya sabi niya. Masyadong tuyo ang troso at masusunog nito ang kabuuan lugar kung sinubukan nilang magluto kasama nito bago pa nila alam ay na-activate na ni Yuji ang kanya slime moisturization spell bell at ibinalik. Ito sa chef sa sandaling iyon na pagtanto niya na kung ano talaga iyon kailangan nila at habang sinindihan nila ang kalan niya nangako na gagawin niyang espesyal na pagkain si Yugi ang mga salita ay. Ang pinakamagandang balita kay Yugi ay kaya inutusan niya ang kanyang slime na isuka ang natitirang logs agad ito isinuka sila sa isang malaking tumpok at bilang Yugi activated slime moisturization. Ang pinainit ng slime sa mga troso noon bigla na lang lumaki ang tiyan niya nagpa siya ang pinuno na ihanda siya ng pagkain para sa kanyang pagsusumikap bago siya naglingkod nag-ihaw siya ng steak at nagpadala ng The Taste dumiretso si Yuji sa Heavenly Realm nang matapos siya ay nagpasalamat siya sa kanila para sa pagkain ngunit sinabi sa kanya ng chef na ito ay hindi kahit na malapit sa kanilang pinakamahusay ulam na excited sa naisip Yugi nagtaka kung paano ito naging posible at nangakong babalik kinabukasan para sa lasa ng pagkain gayunpaman nagsimula si Lily na nagsasabi sa kanya na hindi sila maaaring maubos lahat ng kahoy na panggatong nakikita bilang kabuuan ang bayan ay walang kahoy na magpapainit sa kanilang mga tahanan sa sandaling iyon ay naisip ni Yugi na kanya. Ito pagkakataon na mapabilib siya. At idineklara iyon babalik siya hindi katulad ng kanyang ama na nunumpa na babalik na may mga trosong mas malaki kaysa sa kanyang lahat ng kahoy sa ilang sandali ay dumating siya sa ang adventurers. Guild at napagtanto iyon ang tanging nasa listahan ng mga gusto nila ay kahoy na panggatong habang inalok niyang kunin ang madaling gawaing sinabi sa kanya ng ginang makipagkita sa pinunong panggatong. Para sa mga tagubilin kaya bilang tagapagturo ng kahoy tiningnan ni Wadka ang kanyang ID ay tinanggap siya nito na halos hindi na sila magkikita ng hinihingi ng bayan na maghatid ng 5 tonelada ng kahoy na panggatong araw-araw niya lang sinabi kanilang nayon ay nagkakaroon ng blizzard at sinabi sa kanya na ang mas maaga village na lagi niyang napupuntahan deserted Yuji akala ito ay tiyak. Misteryoso at nagpas siyang simulan ng kanyang gawain habang sinimulang sabihin ni Wadka na may itsura din siya payat at walang kwentang gawin kahit anong pinutol ni Yuji ng ilang puno isang slash sa isang iglap ay sinimulan niya pinutol ang mga ito sa mga log at isinalansan ang mga ito sa isang tumpok pagkatapos ay ang kanyang mga slime nagsimulang magpainit sa kanila at nag-isip si Wadka na tiyak na alien si Yuji sa pagtatapos ng araw ay naghanda si Yuji ng ilang tambak ng mga troso na sapat upang tumagal ang kabuuan bayan sa loob ng ilang araw gayunpaman naisip niya ito ay hindi sapat at nagpunta sa isang pagpuputol pagsasaya na hinihiwa ang halos lahat ng puno ang kagubatan at ginagawa silang higit pa logs kaya sa kanyang kahangahangang gawa na ginawa niya maraming pera mula sa guild at maging nagpalipas ng gabi sa loob ng komportable kwarto sa susunod na araw sa restaurant bilang inihain siya ng bagong pagkain na ipinadala ng taste siya sa Nirvana at akala niya siya na lumulutang sa ulap gayunpaman ang chef ipinahayag na hindi ito ang kanyang pinakamahusay ulam at sinabi ni Lily na ang Riccia herb na ginamit sa pagluluto ng kanilang pinakamasarap na pagkain ay nilalamon ng mga halimaw at iyon makakagawa lang sila ng bagong ulam kung lahat ang mga halimaw ay wala nang hindi sinasabi ay nag-iisang salita nagsimulang lumabas si Yugi ng handa upang lipulin ang bawat halimaw para sa isang lasa nitong pagkaing maya-maya'y utos niya sa kanya mga kampan upang scout ang kakahuyan para sa mga hayop at habang ang kanyang mga slime ay sumalubong sa nag-activate ng spell si Monster Boar Yuji sinunog kaagad ang hayop bago magtagal napansin niya ang isang misteryosong bato at habang siya nagpasya na tingnan ito sinabi ni Drad sa kanya na naramdaman niya ang mga bakas ng mahika mula sa loob nito habang hinawakan ni Yuji ang bato na natuklasan nila na ito nga hinihigop ang kanyang mahika at sinabi niya iyon malamang si Dragon Grace ang makapangyarihang magic na lumilikha ng sinumpaang magic stones Drad ipinahayag na ang bato ay sumisip-sip lahat ng magic sa loob ng lugar at Yuji naisip ang pagkawala ng mahika ay dapat tiyak na naging sanhi ng blizzard na pagtatanto na ito ang tanging paraan para huminto ang niebe Yuji ay naglagay ng isang anti-magic barrier sa bato at pinatalsik ang sumpa ginagawa itong bato kaagad sa loob ilang oras na.
Siyang pinatalsik ng higit sa 100 mahiwagang bato sa paligid ng kagubatan at minarkahan ang mga lugar gamit ang photography. Pagdating nila sa kalagitnaan ng ang kagubatan ay naisip niya ang ilang malalaking puno ay sinadyang iwan untouched at sinabi na marahil sila ay nagpoprotekta isang lihim na pasukan. Habang utos niya kay Drad sa pag-withdraw, nagtaka siya kung ano ang balak niya. Upang gawin ito, sinabi niya sa kanya na siya ay masusunog. Itaas ang lahat ng mga puno sa harap niya bilang siya sumang-ayon sa kanyang plano na nagsasabi na ito ay tiyak ang tamang gawin niya. Pinakawalan ang kanyang impyernong apoy ng pagkamatay sa kabila ang kagubatan na sinusunog ang lahat ng mga puno sa malakas na pagsabog, kaya nasa gitna ng butas na natuklasan nila ang isang lihim na pasukan. At ipinahayag ni Yuji na gagawin niya tiyak na pumasok sa ilalim ng lupa upang tuklasin kung sino ang mga kalaban. Bilang si Yuji sinira ang pasukan na kanilang natuklasan ay secret tunnel at bumaba. Siya sa loob. Maya-maya ay napansin niya ang isang malaking makina at napagtantong nasa loob siya ng isang malaking factory. Habang nakakita siya ng mas maraming makina, nagtaka kung ang magic stones ay nilikha dito noon lamang. 2 taon na nagmamadaling pumasok sa loob na nagtataka kung bakit ang hindi na gumagana ang mga makina. Naisip na sila ay nawasak ng ang pagsabog sa kagubatan at nagmamadali upang ipaalam sa kanilang pinuno. Bilang si Yuji dumating sa isang daanan na napagtanto niya na siya madaling makita, kaya nagcast siya halimaw stealth sa kanyang slimes upang gawin hindi sila nakikita at nagpatuloy sila kanilang sarili. Kaya bilang siya ay bumalik sa gubat, ang mga slime ay nagsiwalat na sila. Nahanap na ang mga lalaki at pinisil nila ang kanilang paraan sa loob. Tumatalon sa kabila ng daanan hanggang sa makarating sila sa isang dead end. Saka lang nila napansin ang 2 lever at naisip ni Yuji na dapat siguro sila sabay hila kaya ng mga slime. Itinulak pababa sa mga pingga ang pinto. Nagbukas kaagad sila, nakatuklas ng hagdan at napagtanto ito ay ang katapusan ng pabrika, kaya sila nagsimulang gumawa ng kanilang paraan up sa parehong oras na dumating si Yuji sa isang bangin at napagtanto is na ang lumang Takot Village nasa harapan niya mismo. Sa kanyang nayon ang mga slime ay nagsimulang makinig sa mahiwaga lalaki at Yuji napagtanto na ang walang silbi ang mga kilabot ay nagkukunwaring mga taga-nayon upang sila ay gumawa ng mga mahiwagang bato. Yung underground nung leader na si Javier, natuklasan na ang kanilang sumpa balon ay nawasak na. Nang isang pagsabog niya, nagsimulang sabihin sa kanyang mga tauhan na ang kanilang sumpa balon ay nawasak at naisip ay bulalakaw ay bumagsak dito gamit ang buong factory screwed. Sinabi niya na sila dapat makuha ang lahat ng mga magic na bato at abandonahin kaagad ang nayon kahit papaano. Kapag naisip ng isa sa mga lalaki na gagawin nila makikitang gumagalaw sa paligid ng kagubatan, sinabihan sila ni Javier na isagawa ang lahat mga saksi na kanilang nadatnan mula noong kanilang nasira na ang mga plano at naisip ang nayon ay walang silbi bilang takip. Bilang lumabas ang mga lalaki, utos ni Yuji sa kanya mga slime upang palibutan ang pag-iisip ng nayon. Ang ilang mga inosenteng taga-nayon ay maaaring nakunan na gayunpaman natuklasan nila ang nayon ay desyerto at na ang pangit na grupo ng wannabe Illuminati ay ang lahat ng natitira ay tulad ng ginawa ng mga slime. Sabi sa kanila ni Yuji papunta sa library para ubusin lahat ng libro, kaya nagsimula na sila, nilalamon sila tulad ng gutom na vermin. Sasabay sa gubat napansin ni Yugi ang 2 mga walang kwentang dudes mula sa masasamang grupo, kaya siya nagsumite ng mahiwagang nets at matagumpay pinigilan sila. Gayunpaman, habang napagtanto nila nakalabas na sila, sumisigaw sila parang moron at brainwashed disipulo at siya side ang kanilang mga sarili. Sa sandaling iyon lamang pagkatapos ay natagpuan ng mga slime ang isang selyadong pasukan at napagtanto ni Yuji na dapat ay isang mahalagang silid, kaya itinuro niya ang the slimes tumayo sa harap ng mga kandila at humihip out sila gamit ang wind slicer. Sa sandaling iyon bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang silid na puno ng kayamanan at napagtanto ni Yuji ang walang silbi ang mga lalaki ay malamang na nagbebenta ng lahat ng magic mga bato para sa ginto. Pagkatapos ay isang miyembro dumating at natuklasan ang kanilang kayamanan. Nalinis na ang silid, kaya gaya ng iba ng Illuminati na pagtanto nila ito agad na natuklasan na ang presensya na wala na ang iba pa nilang miyembro. Mula sa kagubatan sa sandaling iyon, Javier ipinahayag na ang kanilang sumpa na rin ay hindi nawasak ng isang meteorite. Pagkatapos ng lahat, ngunit sa halip sa pamamagitan ng isang bagong kaaway na natatakot na gagawin nila mahuli ang isang tao, ay nagtaka kung bakit sila ay hindi inaatake. Kumilos na kaya sinabi ni
Javier na ang kalaban malamang natuklasan na ang kanilang kamatayan ay mangyayari buhayin ang naglilinis na apoy at gagawin sirain ang buong mundo, gayunpaman Yuji ay ngayon lamang natuklasan ito at napagtanto na ang pag-aalis sa kanilang lahat ay hindi isang opsyon. Pagkatapos ng lahat, bilang Javier nagpa siya na magmungkahi ng isang plano na kanyang iginuhit dagger na nagsasabi na sumisira sa mundo ay ang mas mahusay na bagay na gawin ng kanyang walang silbi na isip ng mga alagad na marahil siya ay tama at nagpas siyang gumuhit ng kanilang mga punyal kaya sasabay sigaw nila ng walang kwenta. Umawit tungkol sa paglilinis ng mundo at kutsilyo kanilang sariling asno sa sandaling iyon ang naglilinis ng apoy na wala ng kontrol at ang nagsimulang yumanig ang lupa nang mapagtanto ni Yuji malapit na itong sumabog ay tinakpan niya ang kanyang slime sa loob ng barrier sphere at inilunsad sila palabas ng nayon. Tulad ng ang mabuting ama ay determinadong protektahan ang kanyang babies kaya agad-agad siyang nag-activate ay serye ng mga anti-magic na hadlang upang maglaman. Ang pagsabog ay isang berdeng apoy spurted mula sa lupa obliterating ang buong nayon at nagsimulang sirain ang hadlang. Habang napagtanto ni Yuji na hindi hold na nagsimula siyang maghanap ng isang malakas hadlang upang maglaman ng apoy, ngunit sa kanya nagsimulang gumuho ang mga pader pagkatapos niya natuklasan ang perpektong pabalat at gumawa ng kombinasyon ng mga hadlang sa kabuuan isolation array. Habang ina-activate niya ang salamangka, isang maitim na kalasag ang tumakip sa apoy ngunit halos tanggayan siya ng mabangis na hangin at ang kanyang MP ay nagsimulang bumaba tulad nito sa isang speed timer. Kahit na ang pagsabog na dagdagan lang at halos masira pa harang na ito, ngunit nagawa niyang hawakan ito off hanggang sa ito ay sumabog patungo sa langit at nabuo ang isang malakas na ulap kasama ng mundo. Safe ulit. Napansin ni Yugi na nasa loob ang MP niya ang mga negatibo at napagtanto na siya nga malapit nang mapadala sa ibang iyay ng gabing iyon. Nang makarating sila sa nayon na natuklasan niya ang mga tao naghihintay sa kanya at habang nagtataka siya kung bakit nanatili silang nakalampas sa kanilang bedtime wadka, sinabi sa kanya na napansin nila ang makapangyarihan pagsabog sa kagubatan at ipinahayag na sila ay natatakot na maaaring siya ay dinurog ng meteorite na si Yuji. Sinabi sa kanila na masaya siyang makita ang bayan ligtas kaya wadka, sinabi sa kanya na ang malamang na pinahinto ng meteorite ang blizzard. Sa sandaling iyon napansin ni Yugi na ang nagsisimula na ang frozen waters matuno at sa susunod na araw ay napagtanto niya ang panahon ay kasing init ng tag-araw gaya ng wadka. Niyaya siya mag-almusal. Sabi niya balak nilang ipagdiwang ang pagtatapos ng winter kaya sa loob ng restaurant Yugi natuklasan na siya ay ipinagdiriwang gaya ng sinabi sa kanya ng panauhing pandangal at wadka na ang mga tao ng bayan ay masaya na binigyan niya sila ng panggatong noong ang blizzard. Noon lang ay lumitaw si Lily sa harap ng kanyang mga mata at nagpasalamat sa kanya pag-aalis ng halimaw na baboy ramo kaya kasama ang hayop na patay nakaipon na sila ang pinakamahusay na Riccia herbs at bago magtagal siya ay nagsilbi sa kanya ng isang espesyal na treat para sa kanya. Tulong habang kinakagat ni Yuji ang maganda ang lasa ng pagkain ang nagbigay sa kanya ng pinakamahirap climax sa buong buhay niya at sila napagtanto na kahit si Lily ay hindi magawa climax harder. Paggising niya na gabi nagpa siya siyang basahin ang scrolls mula sa abandonadong nayon ngunit ang mga salita naglaho sa harap ng kanyang mga mata, subalit lamang ay nag-iisang balumbon at natauhan siya. Ito ay isang listahan ng mga tao na ang Blue sinusubukan ng grupong Moon of Salvation puksain. Samantala sa isang kalapit na lungsod ng dalawa nilipol ng mga asasin ang isang grupo ng mga tao at isang lalaking tinatawag na Yuki ang nakatuklas niyan pangalan ang susunod sa listahan kaya ilang araw kalaunan ay sinimulan nila siyang tiktikan mula sa bundok na nagtataka kung siya ay isang karapat-dapat target. Gayunpaman alam ni Yuji na siya natiktikan na napansin ang kanyang pangalan sa balumbon. Para mapanatiling ligtas si Ricardo ay nagpa siya na umalis kaagad at ang pangit na babae na kamukha ni Lily ang nagsuggest tumungo siya kay Binia nang magtaka siya kung bakit sinabi niya sa kanya na hahanapin niya ang pinakamahusay halimaw na baluti sa bayan at naisip ito magiging perpekto para sa kanya. Bilang Yuji nagpatuloy patungo sa bagong bayan na tuklasan niyang may sinusundan siya ang mga asasin at habang siya ay umidlip umaasang lumitaw na parang isang regular na tamer si Yuki at ang isang batang babae na si Sona ay nagpatuloy sa pag-espya. Iniisip niya kung nanaig na ba siya. Kasanayan ng sinubukan ni Yuki na imungkahi iyon, inaalis nila siya sa kanyang pagtulog. Sona sinabi sa kanya na siya ay isa lamang potensyal na target na gagawin lamang nila lipulin siya kung
Tiyak nila iyon pagbabanta niya, sabi niya, pero si Yuki naisip na ito ay mas masahol pa kaysa sa pag-aalaga ng bata, isang preschooler. Gayunpaman naririnig ni Yugi bawat salita na sinasabi nila, pero naisip na nagtatapos sa kanilang walang kwenta ang mga buhay ay mas makakatawag lamang ng pansin sa kanya at natanto na dapat niyang kumbinsihin sa kanila na siya ay isang random na talunan bilang dumating siya sa Virginia. Nagpatuloy ang dalawa pag-espya sa kanya at naisip ni Sona na kailangan niya maging isang makapangyarihang tamer para sa pagpapasya na bumili baluti mula sa pinakamahusay na Smith sa bayan. Gayunpaman si Yugi ay nagpanggap na walang pera at pinaalis sa shop na parang a hopeless sack of lang siya. Nabangga ang isang dod sa kalye at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay tulad ng isang inutil bago tumalikod mula sa isang stall ng prutas. Naisip ng mga asasin malamang siya ay isang brokey at Yuki iminungkahi na iwanan nila siya noong napansin nila na sobrang umiinom siya ng PG katas ng ubas, ngunit hindi binili ni Sona, kaya lang naisip ni Yugi pagkumbinsi sa kanila na siya ay tunay na a horrendous loser para makuha nila off ang kanyang buntot na bago siya dumating sa guild at nag-alok na kunin pababa ng isang rush ball. Kapag ang assassins na pagtanto nitong si Yuki, ang naisip niya tiyak na isang mahinang talo, ngunit si Sona sinabi niyang gusto niya itong makitang nakikipag-away. Ilang sandali pa ay dumating na si Yuji sa bundok at sinabi sa kanyang mga alipors na hindi niya gagawin buhayin ang anumang nakakasakit na magic sa panahon ng quest. Bilang mapagmataas na lobo, nagtanong kung paano siya gagawin protektahan ang sarili. Nagpa siya si Yuji na talikuran ito sa pakikipagsapalaran na nagsasabi ito upang makuha ang gawaing nagawa ng mag-isa. Sa sandaling iyon ay nagsimulang sumugod ang toro upang maalis ito, ngunit nagawang patumbahin ito ng lobo. Pinapatay ito agad. Bilang lobo natuklasan ang kapangyarihan nito, the first stood on. Tapos handa na para sa labanan at naalala ni Yuji sa unang pagkakataon na nakita niya ito ng ilang araw. Pagkatapos niyang magkatawang tao ay sinubukan niyang hanapin ang kanyang paraan sa labas ng kagubatan, ngunit mapagmataas na lobo lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na nagubutong sa ilasa ng kanyang karne. Gayunpaman bilang ito tried sa lamunin siya, Yuji cast ng isang mahiwagang lambat sa pigilin ito, ngunit nang mapansin niya ang lobo ay malungkot na nagpasya siyang buhayin ng halimaw telepathy at natuklasan na ang lobo ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Pagpapasya sa patawarin niya, iniisip niya kung papayag ba ito siya upang maging tamer at lobo nito. Pumayag naman agad. Then proud wolf na ngakong talunin ang bulls at tatapusin sila sa isang iglap sa paningin nitong si Yuki, at naisip ni Sona na tiyak na si Yuji malakas para sa pamamahala upang paamuin ang lobo, at nag-isip si Sona kung dapat ba siya natanggal na kay Yuji. Na desperado para kumbinsihin sila ay nagpasya siyang pagalingin ang bulls. Umaasa na sila ay mapagtanto na ang mahina at walang silbi ang pag-atake ng lobo. Gayunpaman bilang ang bulls sisingilin muli, mapagmataas agad silang nilipol ng lobo, ngunit muli silang binuhay ni Yuji dito. Point ang lobo ay naubos na at akala ni Yuki ay mas walang kwenta ang mga ngipin nito kaysa sa isang Olympic lifeguard. Gayunpaman ipinagmamalaki na gawa ni lobo na mapag-alitan ng sarili, kaya si Yugi na upgrade ang mga toro na may pisikal na pagpapalakas. Bilang ang lobo na tanto ito ay tiyak mapipiga, nagsimula siyang tumakbo para sa kanya mahal na buhay at ang mga bulls na basag ang rock bago ito. Bilang Yuji realized kanyang lobo ay tungkol sa makakuha ng kanyang asno clap pose, sinubukan niyang palakasin ang lakas nito, ngunit ipinagmamalaki tinanggihan ng lobo ang kanyang tulong na determinadong gawin harapin ang bulls ng walang upgrade. Kaya bilang sinimulan nilang mag-charge, muli itong nag-charge bumalik at sa wakas ay nagawang talunin sila. Maya-maya lang ay isang toro ang nagsimulang sumulpot sa kanya, ngunit nagpatawag siya ng espada at hiniwa ito agad na napagtantong hinaypan niya ang kanyang sarili. Takpan ang mga assassin. Sa gulat nila nagtaka kung paano niya nagawang ipatawag ang espada, ngunit naisip na marahil ito ay pipiswerte at nagsimulang umalis. Noong gabing iyon ang kagubatan Sona nagsimulang sabihin sa kanilang pinuno sa pamamagitan ng bowl ang kristal na masyadong inutil si Yuji para maging banta sa kanilang grupo at nangakong lilipulin kanilang susunod na target. Gayunpaman kapag Yuji napagtanto na ito ay ang pari lipas na binigyan siya ng espesyal na punyal para patayin ang dragon, ay napagtanto niyang ito ay masyadong mapanganib para payagan silang makaalis. Kaya pinaandar niya ay mahiwagang spell para palamigin ang buong kubo. Icing ang kanilang mga asno sa susunod na araw bilang siya bumalik sa armor shop na sinabi niya sa Dod na gusto niyang bumili ng
Monster armor gayunpaman inakala ng lalaki na siya ay isang sinira at sinubukan siyang paalisin muli na sinasabi na pinapansin lang ng amo Top Jesus Gel ang nagpakita sa kanila niya sigaw sa kanya. Para alisin ang kanyang puwet ang kanyang ulo at nagsimulang sabihin na si Yuji ay ang pinakamalakas na customer na mayroon siya at na maging ang mga istatistika ng pagtatanggol ng kanyang armor ay wala kumpara sa kanyang nalulupig slimes. Sinabi niya na dapat niyang forge a espesyal na baluti para sa kanila at gaya ng napansin niya ang kanilang aura ay ipinahayag niya na ang mga slime ay ang pinakasira na halimaw sa lahat ng kasaysayan ng tao. Nang magtaka si Yuji kung sila ay walang pag-asa sa ever getting armor gel, sinabi sa kanya na mahahanap nila ang tama material para sa baluti sa hiyas ng lesser fire dragons, pero kahit ganun Gel, sinabi na ang mga asol na dragon ay hindi madali pumatay at tiyak na gagawin niya gumawa ng espesyal na sandata para sa kanyang mga halimaw kung nagawa niyang mabawi ang jewel nila. Akmang aalis na si Yuji, nagpa siya na magtanong kung mayroong ilang mga lumaki apoy dragon sa mga bundok, ngunit kahit sinabi sa kanya ni Gel na meron siya. Nagpunta sa upang ipakita na sila ay napakabihirang mahanap na napagtatanto na maaaring siya hopeless of ever find them. Sabi ni Yuji kanya na susubukan na lang niyang hanapin ang Blue Lesser Dragons. Bago siya nagtagal dumating sa Adventurers Guild at sinabi sa ginang na balak niya kumpletuhin ang lahat ng mga quests upang lipulin ang mga dragon sa bundok, ngunit siya naisip na ang kanyang walang kwentang gawa ay malamang na nawala ang kanyang isip. Nakikita bilang ang mga gawain ay malamang imposible kapag sinubukan niya. Sinasabi sa kanya na sisirain niya sila sa kanyang mahika, ay ipinahayag niya ang mahika na iyon ay hindi gumagana sa mas mababang mga dragon ng apoy dahil protektado sila ng magic from their jewel on top of that ang mga kaliskis ay talagang makapal at hindi kaya laslasin ng espada. Kapag nagtaka kung paano nila sila papatayin, ibinunyag ng ginang na binuhusan nila ang mga ito na may malaking halaga ng tubig mula noong ang mga dragon ng apoy ay likas na mahina at makakaligtas lamang sa init ng napagtanto ng bulkan na napakadali nito. Yuji nagtaka kung bakit wala ang lahat ng dragon. Natanggal na kaya ang ginang, sinabi sa kanya na mahirap dalhin tubig hanggang sa bundok at kung kumuha sila ng tubig na kakailanganin nila upang tumawid sa isang ilog na pinamumuguran ng piranha na lumalamon sa lahat na sumusubok na tumawid sa kabilang side ng napagtanto ni Yuji, maaaring lipulin ng ilan sa mga halimaw. Sabay pa siya niyang i-claim itong karagdagang quest, ngunit ang babae naisip niya na marahil ay kailangang suriin makalipas ang ilang oras. Pagdating nila sa bundok, Yuji natanto na ang bulkan ay aktibo pa rin habang iniisip niya kung ito ay ligtas na manatili sa paligid ng kanyang lugar. Nagpa siya si Slimes na imbestigahan at si Yuji hindi nagtagal ay napagtanto nila na nakilala nila ang kanilang matanda kamag-anak habang ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtasa. Napagtanto niya na sila ay pulang slimes, iba't ibang uri ng hayop mula sa kanyang sarili, at nagpa siya na paamuin sila bago sila magtagal dumating sa piranha-infested river, kaya Yuji activated slime net tangle ang lahat ang mga slime at pinahihintulutan silang bumaba malalim sa tubig habang tumatalon ang mga slime sa isang butas. Sa lalong madaling panahon bumalik sila hinabol ng piranha, gayunpaman ay nagawa nila bitag ito at hinayla sila ni Yuji patungo sa ibabaw. Sa harap ng kanyang mga mata ang isda, sinira ang lambat at sinubukang wakasan siya, ngunit nakulong ito ni Yuji sa loob ng medium range frosts. Gayunpaman sinira nito ang yelo at sinubukan siyang lamunin, ngunit nakatakas siya at sinunog ito ng bowl ang apoy hanggang sa ito naging inihaw na tuna. Kapag siya ay tapos na, nagsimula silang magtungo palapit sa bundok at hindi nagtagal ay napansin niya ang lesser apoy dragons. Bilang siya ay nagpakita sa harap ng unang dragon ay inilabas niya ang kanyang tubig matagumpay na kanyan sa halimaw. Pinapatay ito sa harap ng kanyang mga mata. Ang dragon nagbuga ng heat at nahulog ang espesyal na jewel lumabas sa katawan nito. Sa loob ng ilang minuto pinatay ni Yuji ang ilang dragon at nag-isip nagsasayang lang sila ng oras doon. Sandali niyang nakita ang isang senior blue dragon at naisip na ito ay tiyak na isang mas mahusay option, kaya with thought communication niya inutusan ang kanyang mga slime na palibutan ang beast and unleashed water cannon from bawat direksyon na umaasang malunod ang halimaw. Gayunpaman ito pinamamahalaang upang mabuhay ang pag-atake at napagtanto ni Yuji na kailangan niya subukan niya ang ibang magic sa isang iglap. Pinalamig ito ng medium range na hamog na nagyelo, ngunit ang sinira ng dragon ang yelo. Bilang si Yuji na pagtanto na dapat niyang dagdagan ang kanyang pag-atake, nagutos sa kanyang mga slime na magtipon noon ang dragon at nag-activate ng isa pa medium range frost, ngunit pinarami ang epekto sa oras na ito. Sa sandaling iyon
Tinakpan ng bundok ng yelo ang halimaw at habang natutunaw ang dragon ay namatay kaagad pagkatapos ay ang espesyal na jewel humiwalay sa katawan nito at natauhan si Yuji na ito ang gagawa ng perpektong baluti kaya sa pagbabalik niya sa guild niya isinumite ang lahat ng mga quests na nagsasabi na siya ay pinatay ang bawat solong mas mababang apoy dragon sa kabundukan at maging ang walang kwentang piram para mapabilib siya sa kanya husay na ipinahayag ni Yugi na nagawa niya akitin ng isda patungo sa ibabaw bago pinatay ito. At inakala ng ginang dapat ay isang demigod noong gabing iyon bilang si Yugi pagdating sa tindahan ng Smith ay nagpasya siya upang ihayag ang hiyas mula sa asul na mas mababa apoy na dragon sa paningin ng gel na ito na pagtanto na mas makapangyarihan si Yuji kaysa sa naisip niya at napaisip si Yuji kung siya maaaring magpanday ng baluti para sa mapagmataas na lobo bilang sinabi sa kanya ni Gel na maaari niyang ibunyag si Yuji isa pang asul na jewel para sa armor ng kanyang slime ngunit nagtaka ang mga lalaki kung paano niya nagawa pumatay ng dalawang asul na lesser fire dragons lang. Pagkatapos ay ibinugan ng kanyang slime ang lahat ng hiyas mula sa ibang mga dragon at napagtanto ni Gel na tiyak na hindi galing dito si Yuji mundo sa susunod na araw Gel na gumawa ng baluti para sa mapagmataas na lobo sa slime kaya para subukan ang bagong upgrade na ipinagmamalaki nagsimulang magpatakbo ng AC ang lobo sa kabila bundok at mas mabilis pa kaysa sa simoy kapag ito ay ang slimes. Turn ito nagsimulang kumuskas sa paligid ng mga bundok at naisip ni Yuji na ito ay medyo marami invisible upang subukan ang buong lakas ng kanilang baluti siya ay nagpasya na palakasin ang kanilang kakayahan sa pagtaas ng kanyang mahika ang bilis nilang makalapit sa flash ng liwanag gaya ng iminungkahi ni Gel na subukan niya ang kanilang kakayahan sa pag-atake ay nagpasya si Yuji na i-cast. Katamtamang hanay ng hamog na nagyelo sa bundok at ang buong daliri ay natakpan ice with Gel sa gulat na isip niya kung paano naging makapangyarihan si Yuji pero sinabi sa kanya ni Yugi upang isaraang kanyang pangit na kasuklam-suklam na walang halaga bibig sa kanyang gupit sa puwetdam mamaya sa shop nagsimulang magkwento si Gel Yuji na ang mga asul na jewels ay maaari lamang magdala ng kaunting mahika at gagawin nila masisira kung sinubukan niyang dagdagan ang kanyang magical powers nang magtaka si Yuji kung may mas malakas na jewel na kaya contain all his powers sinabi ni Gel sa kanya yon. Isang fire dragon lang si Joel ang makakagawa ng trabaho ngunit sinabi na hindi ito maaaring maging natalo habang nagtataka si Yuji kung bakit nagsimula si Gel sinasabi sa kanya na ang apoy na dragon ay nabubuhay malalim sa loob ng bulkan at lumalabas lamang sa mga bihirang pagkakataon mamaya sa silid bilang naalala ni Yuji ang sinabi ni Jill na ikinagulat niya kung ang bulkan ay sisabog pagkatapos niya pinatay ang apoy na dragon at naisip na siya mas mabuting iwanan na lang niya ang kanyang plano na tuklasan niya na daan-daang dragon ay lumitaw sa mga bundok at naisip ang Blue Moon of Salvation. Malamang naakit ang mga halimaw kaya siya inutusan ng kanyang mga alipores na magtungo sa bulkan nagtataka kung anumang takot-takot dods maaaring makita malapit sa pamamagitan lamang pagkatapos nila napansin ang isang pares ng mga lalaki na naglalakbay sa bundok at agad na napagtanto iyon ni Yuji ang bulkan ay pumuputok sa kanyang paningin lumitaw ang apoy na dragon at ang kanyang mga kampa na pagtanto na ang mga takot-takot na lalaki ay patungo para sa bulkan bilang unang Manjuro iniisip kung ano ang kanilang gagawin kung ang kanilang plan fails sinabi sa kanya ni Fatso na ang kanilang mga tauhan mula sa kalapit na lungsod ng Ordian mayroon ipinangako na ang plano ay tiyak matagumpay na marinig ang kanilang mga salita Yuji na pagtanto na sila ay tiyak na mga miyembro ng ang Blue Moon of Salvation at isinaaktibo mahiwagang lambat upang mahuli sila ngunit ang kanilang mabilisang reflex at iniwasan nila ito ang tingin nitong si Yuji ay akala nila mga pro kung tutuusin pero ang mga lalaki ay nagtaka kung ang lambat ay isang bitag lamang mula sa kabundukan habang nagpapatuloy sila patungo sa sinubukan ng bulkang Yuji na maghagis ng isa pang lambat mula sa likod pero umiwas sila. At Juro ihagis ang kanyang espada sa hindi nakikitang slime gayunpaman si Yuji ay isang matalinong asno at sa wakas pinigilan sila mula sa likuran tulad ng ang mga slime ay nagsimulang lumitaw sa harap nila na pagtanto ng mga lalaki na wala na ang kanilang mga plano south at nagpasyang kumagat ng peel silang spot nila sa susunod na EA anime sa utos ni Yuji sinimulang obserbahan ng slime ang mga bar eyes at napagtanto nila na sila ay napuno ng tubig bago nagtagal nagpakita si Drad sa kabundukan para obserbahan ang tubig at ipinahayag niya iyon ito ay napuno ng masamang salamangka upang
Magalit ang apoy na dragon ay ayaw kumuha ng anuman risks. Yuji activated a dispel curse at nilinis ang tubig sa sandaling iyon gamit ang banta na wala drag vanished mula sa bundok at akala ni Yuji ay lahat na gayunpaman ang mga dragon ay nagsimulang umungol at may sumulpot na lalaki sa pintuan ni Yuji na nagsasabi sa kanya na umalis sa bayan bago ito nagsimulang umulan pagkatapos ay nagsimula ang ulan muli at ang dragon na apoy ay nagalit bilang napagtanto ni Yuji ang isang bagay na tiyak mali ang naalala niya na ang lalaki na sinabi sa kanya na ang dragon ay laging sanhi ang gulo sa tuwing Majay gising sa ulan. Sa sandaling iyon nagsimula ang dragon patungo sa bayan na gustong maulit kasaysayan, ngunit nagsimula ang mga tao sa bayan umalis nang dumating ang fire dragon sa ilog Yugi. Nagtaka kung ito ay magiging masyadong takot tumawid, gayunpaman ang init mula sa pinatay ng katawan nito ang lahat ng isda at si Yuji napagtanto na walang tigil ito, halimaw na walang ibang pagpipilian. Yuji napagtanto na kailangan niyang maging isa talunin ng dragon dahil siya ang walang kwentang bida ng anime na ito at may cheat level ang system, so as proud lumitaw ang lobo sa harap ng apoy na Dragon cast medium range frost upang bitag ang paa nito, ngunit nabasag nito ang yelo, gayunpaman Yuji ay hindi rin huminto at nakulong nito tumungo sa isa pang medium range na frost, ngunit nabasag agad. Na naghahanap ng gagawin isang pag-atake ng sarili nitong inihanda ng dragon isang malakas na putok, ngunit sinalungat ito ni Yuji isa pang medium range na frost, gayunpaman hindi nagtagal ay dumating ang dragon sa isa pang ilog at naisip ni Yuji na ito ang kanyang perpekto pagkakataong tapusin ito. Sa sandaling iyon ay malaking hadlang na puno ng tubig at sa pagputok nito ay tinangay ng bahaang dragon palayo at ipinahayag ni Yuji na naghanda siya ito bilang isang backup na plano, gayunpaman ang dragon muling lumitaw at nagpakawala ng isang kakilakilabot na sabog sa kanyang mga alipores. Ngunit nagawa ni Yuji protektahan sila ng isang hadlang bilang ang nagsimulang maghanda ang dragon ng mas malaki pa sabog na magpapawi sa kabuuan bayan. Yuji activate permafrost curse in sa sandaling iyon ay nagpakawala siya ng malakas na yelo, matagumpay na hininga laban sa apoy, dinaig ito at pinalamig ang dragon bago magkapira-piraso. Noon lang tumigil ang ulan at nang mapansin ni Yuji ang malaking Fire Dragon's Jewel the Slimes, isiniwalat ang kakaibang makina na kanilang natagpuan sa kabundukan noong gabing iyon. Nang si Yuji bumalik sa smith shop na sinabi niya kay Jel na nakakita siya ng isang pambihirang jewel mula sa isang dragon. Napagtanto ni Jel na marahil ay mula sa Fire Dragon na ipinangako niyang gagawin siyang a special armor mamaya sa guild na si Yuji nagpa siya na tanungin ang ginang kung siya ay nakapunta na kay Aryan, kaya sinabi niya yun mayroon siya at sinabi na ito ay ang paboritong lugar para sa mga adventurer noon. Tumatakas sa pagbabayad ng buwis, noon lang isinuka ng slime ang makina at si Yuji nagtaka kung alam niya kung ano siya. Sinabi sa kanya na ito ay isa sa guild's artificial rain machines at kadalasan ginagamit sa panahon ng tagtuyot upang iguhit ang rain. She said that every town has their sariling makina para sa pagpapatawag ng ulan, ngunit natuklasan na ang pangalan sa makinang ito na scrap na. Nang maalala ni Yuji ang mga salita ng mga lalaki, nagtaka siya kung bakit sila ay nagsisikap na sirain ang bayan at nais na mapupuksa niya ang mga ito. Sa kasabay ng umaga ni Yuji natanggap ang kanyang baluti na sinubukang hilingin ni Jel ang kanyang pangalan. Kaya sinabi niya sa kanya na ito ay iyong sarili. Habang siya ay dumating sa natuklasan iyon ng Adventurous Guild, Yugi siya ay tinitiktik at ang mga lalaki nagtaka kung bakit hindi siya pumili ng bago quests. Gayunpaman kapag sila ay tumungo sa isang pribadong silid natuklasan ni Yugi na sila ay mga miyembro ng asol na lalaki ng kaligtasan at nilayon nila puksain siya habang itinuturing nila siya ay banta. Gayunpaman natakot sila na ang kanilang pag-atake ay hahatakin ang lahat atensyon patungo sa kanilang lihim na grupo at naisip nito na kanselahin ang kanilang mga plano, sirain ang mundo. Noon lang ang pari lipas at bumungad sa harapan ni Yuji ang kanyang aide, ngunit nagtaka siya kung paano sila nakahanap siya sa ilang sandali habang nagsimula silang magsalita sa isang ang ama ng simbahan ay sinabi sa kanya na siya ay pinamunuan dito ng isang pangitain at sinabi na siya ay umaasa akong makita ulit si Yuji. Nagtaka si Yu kung bakit member ng Blue sinusubukang pumatay ng Moon of Salvation ng kanyang ama. Nalipas ay nagpa siya na sabihin sa kanya ang kanyang kwento. Maraming taon na ang nakalilipas siya ang pinuno ng Blue Moon Church na isang infamous grupo ng simbahan na sinubukang ipaghiganti ang kanilang mga nahulog na kasama sa iba't ibang lungsod at bago nagtagal nagsimula silang lumawak kasama ng mga bagong tagasunod. Ang pinuno ng ang Blue Moon of Salvation ay
Isa sa kanya mga tagasunod at sa panahong naisip niya ay malamang na masyadong madamdamin para sa kanyang sarili mabuti bago niya napagtanto na nagsimula si Walter tumatakbong ligaw sa kanyang mga ambisyon at nagsimulang lumikha ng isang lihim na grupo niya pag-aari kaya isang araw binalaan siya ng Diyos na sirain ang Church of the Blue Moon pero pinili niya na huwag pansinin ang pangitain. Dahil siya ay natatakot pagkawala ng lahat ng kanyang mga kasama gayunpaman iilan makalipas ang mga araw ay pinatay silang lahat at bahagya siyang nakatakas sa kanyang buhay ang pag-atake ay isang pagtatangka na sakupin ng lumalagong simbahan at inihayag niya iyon talagang pinangunahan ni Walter ang pag-ataking ito nawasak ang simbahan ay nagawa niya brainwash ang kanyang mga tagasunod sa pag-iisip kailangang linisin ang mundo at nilikha ang lihim na grupong Blue Moon ng kaligtasan ama lipas confessed na siya nakakaramdam ng pagkakasala sa pagsisimula ng simbahan ang unang lugar at dumating upang bigyan ng babalayugi before it was too late sinabi niya yun ang kanyang bagong pangitain ay marahil ay isang babala na ang asul na buwan ng kaligtasan ay dapat nawasak at nagsimulang. Basahin ang mga salita mula sa pangitain bilang patunay na sinabi niya iyon si Walter ay isang bahid na ilaw noon humahantong sa mundo sa kaguluhan at iyon isang sugo lamang ng banal ang maaaring humarap sa kanya at sinabi na ang punyal ng Kethis was enough to prove that Yuji was ang emissary noong gabing iyon sa kwarto niya Yuji nagsimulang mag-isip kung paano siya maaaring maging. Napagtatanto ng emisaryo na siya lamang ang may punyal in the first place kasi ang ibinigay ito ng pari sa kanya habang nagtataka kung ano ang kanilang mga alamat ay gayon pa man siya naisip niyang. Mas mabuting tanungin niya ang pari mismo gayunpaman pagdating niya sa simbahan kinabukasan sinabi ng isang lalaki kanya na ang pari ay umalis na kaya habang si Yuji ay nagsimulang umalis sa bayan na umaasa upang mahanap siya nagpasya siyang hilingin ang kanya tulong ni Slime. At hindi nagtagal ay natuklasan iyon nasa loob ng kagubatan ng pari kaya sabay punta niya para hanapin siya sa gubat ama lipas at ang kanyang aide nakarating si Johan sa isang lihim na puno habang siya gumawa ng isang spell sa kadiliman sa harap niya bumukas ang pasukan at tumungo sila sa loob naman ay nagawa ni Yuji upang paamuin ang higit pang mga slimes at sa lalong madaling panahon. Natuklasan ang kinaroroonan ng pari sa loob ng puno bilang ama lipas at Johan drew mas malapit sa sinaunang templo ng iilan miyembro ng Blue Moon of Salvation handang atakihin siya ngunit nagcast siya anti-magic barrier sa kanyang sarili at kay Johan handa na para sa isang labanan sa loob ng gubat Yuji at sa wakas ay natuklasan ng kanyang mga alipores ang lihim na puno at siya ay nagpal-ayes ng sumpa para tuluyang sirain ang kadiliman paglalantad ng pasukan habang ginagawa nila ang kanilang sa loob ay natuklasan nila ang ama na iyon napatay ni Stale ang lahat ng lalaki at si Yuji na pagtanto na siya ay isang masamang asno pa rin samantala si Tatay Lipas at si Johan sa wakas pumasok sa templo at nakita Walter sa harap nila bilang pari nagsimulang sabihin na ang kanyang mga vision ay humantong siya dito at gusto niyang malaman kung ano ang ibig nilang sabihin ay sinabi sa kanya ni Walter na ito nga kanyang wakas at na ang kanyang mga tauhan ay handa na gawin ang mga parangal. Gayunpaman ipinadala ng pari isang lumilipad palayo at nagsimula ng isang serye ng mga nakakasakit na galaw na nagpatamba sa kanila ang kanilang AES gayunpaman ay hindi na bigla si Walter naghanda na ng bagong plano bago pa malaman ng pari na siya nga pinigilan ng isang mahiwagang lubid at ay nakuryente sa sandaling iyon habang siya natuklasan na si Johan ay kabilang sa Blue Moon of Salvation. Napagtanto niya iyon siya ay naakit sa isang bitag noon lamang nagsimulang sabihin sa kanya ni Walter na mayroon siya naghihintay na maalis si Yuji kailanman simula nang matuklasan niya na siya na pagpipigil sa kanyang mga planong sirain ang mundo gayunpaman kapag napagtanto niya na si Yuji masyadong malakas kaysa sa inaakala nila akala talaga ng pari responsable at sinisi siya ni Johan binigay kay Yuji ang punyal ni Kiss kahit ganun patuloy na sinira ni Yuji ang lahat ng kanilang mga plano at nakuha pa ang kanilang pinakamahuhusay na lalaki at pinatay ang Fire Dragon na inaasahan nilang gagawin sirain ang ilang mga nayon gayunpaman Walter tiyak na magtatagumpay ang kanyang mga plano this time at sinabing balak niya lumikha ng isang bagong mundo bilang ama lipas sinubukan niyang sabihin na hindi siya natatakot pumasok sa Nirvana nagpasya si Walter na gumising ang kanyang mga tagasunod bilang isang uri ng zombie espiritu na nagsasabi na lahat sila ay naging nagmura sa kalang. Sumabog ang pader at Yuji appeared before their eyes na nagsasabi na siya ay dumating upang magtanong sa pari ng iilan mga tanong na natatakot sa kanilang mga plano screwed once more Johan launched a
bowl ang apoy sa kanya ngunit tinaboy niya ito ng isang hadlang at pinalaya ang pari na may A-spell sa sandaling iyon na pagtanto ni Walter na si Yuji ang emissary at nagpa siya para magising lahat ng zombie followers niya bilang sinubukan ng mga zombie na tapusin sila. Yuji cast isang spell at ang kanyang mga slime ay nagpasabog sa kanila sa fireballs ngunit ginamit ni Walter ang pagkagambala at iniwan sa loob ng sikreto si Lab. Walter ay nakaupo sa isang makina at nagsiwalat na ito ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. Sa sandaling iyon ang dragon na si Grace tumagos sa katawan niya pero pinadala ni Yuji ang huling zombie na lumilipad sa loob habang sila humarap sa kanya na nagtataka kung siya nagnanais na maging susunod na Frankenstein. Nagsimula siya at nagtransform kanina pa ang kanilang mga mata habang napagtanto ni Yugi na maaaring siya maging isang banta. Siya blasted sa kanya ng isang bolang apoy ngunit bumangon siya sa apoy at sinubukan siyang suntukin sa lupa bago iligtas ng lobo lang. Pagkatapos ay pinakawalan ng halimaw ang kanyang mga pakpak at nadagdagan ang laki kahit na lumalaki ang isang buntot bilang naghanda siya ng isang sabog. Yuji cast an anti-magic barrier at itinaboy ang pag-atake. Sa isang iglap ay lumitaw ang hayop bago ang harang ngunit sa paglulunsad ni Yuji isang bolang apoy na agad siyang naglaho sa paligid ng kuweba at napagtanto iyon ni Yuji. Mabilis siya pero nagpa siyang magpatuloy kanyang mga atake at nagpakawala ng bolang apoy barrage mula sa kanyang mga slime ngunit ang hayop na gawang iwasan sila kahit si Yuji ay hindi huminto at nagsimula ang kanyang mga slime naglulunsad ng mas maraming fireballs. Dati sa huli ay pinasabog siya ng isang barrage ng apoy gayunpaman nanatili ang halimaw hindi nasaktan kaya nagpa siya si Yuji na sumubok ng bago atake habang inihagis niya ang kanyang slime sa malayo patungo sa hayop. Sinubukan ng halimaw pinasabog ito ngunit nagsumite ng anti-magic si Yuji hadlang na nagpapahintulot sa kanyang mga kampan kay Don kanilang baluti at kaagad niyang pinaandar. Nagsimula ang pisikal na pagpapalakas at mapagmataas na lobo lumilipad na parang kislap ng liwanag hanggang sa humarap sa halimaw lang. Pagkatapos ay nagpakawala si Yuji ng isang mahusay na fireball na nasunog ito na nagpapadala sa kanya ng pagkabunggo sa lupa gayunpaman na kaya ng hayop na kaligtas at sinipsip ang dragon na si Grace mula sa isang zombie na muling nabubuhay noon instant. Habang lumilipad siya patungo kay Yuji nagpatawag ng malaking fireball na sumunog sa kanya. Braso off ngunit siya absorb mas zombies at nakabuo pa ng dagdag na armas gaya ni Yuji na pagtanto na nag-upgrade siya sa lumitaw ang dragon sa Grace the Beast sa harap ng kanyang mga mata ngunit sinunog niya ito ng A-bowl ang apoy at nagpatuloy ang lahat ng slime niya paglulunsad ng flames sa kanya kahit na ang nag-regenerate lang si Beast na nagsasabing siya nga halos hindi mapatay gayunpaman. Si Yuji sa lalong madaling panahon nakatuklas ng bagong plano at makitid na katakas sa pagkawasak bilang halimaw sinubukang habol sa kanya. Yuji cast a fireball at naglunsad ng isa pa gamit ang kanyang slime gayunpaman ang halimaw ay patuloy na sumisipsip ang mga zombie at muling nabubuhay ang kanyang katawan ngunit pinalayas ni Yuji ang sumpa sa kanya paa sa bato na galit dito ang lumitaw si Beast. Bago si Yuji ay handa nang magtapos sa kanya ngunit nagsumite siya ng anti-magic barrier na nagpapahintulot sa kanyang kalasag na kunin ang mabangis na pagsalakay gayunpaman habang nagsimula ang hadlang to crack the Beast. Sinuntok ito palayo pero pinigilan siya ni Yuji gamit ang isang mahiwagang lambat at habang ang kanyang mga slime ay natipon Yuji cast ilang mahiwagang nets na nagbubuklod sa The Monster. Sa sandaling iyon na handa na si Yuji puksain siya ipinatawag niya ang apoy ng impyerno ng decimation at tinupok siya sa malakas na apoy gayunpaman kahit sa pagkatalo akala ni Walter ay pa rin ang kanyang plano matagumpay at ipinatawag ang banal emissary na tumira sa loob ng makina. Sa sandaling iyon nagising ang makina at nagsimulang sumipsip ng lahat ng mahiwagang enerhiya sa paligid ng kuweba sa isang maliwanag na makintab liwanag. Pagkatapos ay isang bagong liwanag ang bumaba sa kuweba na nagpapakita ng bagong kaaway na tinawag ang kanyang sarili na matalino ng si Yuji. Nagtaka kung sino siya ama lipas na isiniwalat na malamang siya ang sage na nakita niya ang kanyang pananaw. Ayon sa kanilang mga alamat ang pantas ay kanilang emisaryo ngunit natalo sa isang makapangyarihang dragon sa kanyang nakaraang buhay. All this time ang plano ni Walter ay buhayin siya sa kanyang sariling buhay pareho paraan kung paano tinawag si Yuji kasama ng espiritu pagpapatawag ng ritual. Na marinig ang mga salitang ito iniisip ni Yuji kung ang pantas ay ang Diyos na nagbigay sa kanya ng pangitain ngunit ama sabi ni Stale na isa siyang masamang demonyo na dapat agad na mapuksa.
Noon lang ang pantas na naglabas ng apoy ng impyerno ng decimation, ngunit si Yuji ay nagpatawag ng harang sa tamang panahon at ang buong lugar ay nawasak ng apoy bilang pantas umakyat towards the sky. Nagtataka si Yugi kung paano niya nagawang ilabas ang apoy ng impyerno ng decimation at akala niya tiyak na makapangyarihang pagpapasya alisin siya nag-activate siya ng boost para sa kanya ang mga Kampan at ang kanyang mapagmataas na lobo ay nagsimulang tumalon patungo sa pantas ay nagsumite siya ng anti-magic mga hadlang upang magsilbing suporta na nagpapahintulot nito upang lumipad patungo sa langit tulad niya. Lumitaw sa harap ng pantas ang isang slime na sinubukan bumubuga ng fireball, ngunit naprotektahan niya ang pag-atake habang inilabas niya ang apoy ng impyerno ng pagkamatay ng lobo. Ay makitid na iniwasan ito kaya habang kumakalat ang mga slime, naghahagis si Yuji ng anti-pisikal na mga hadlang upang magsilbing suporta bilang sila ay sapat na mataas. Ang slimes nagsimula naglalabas ng fireball barrage, ngunit ang sage hinaranggan ang lahat ng mga pag-atake kapag ang sinubukan ng slimes na gambalain siya ng pantas nagpakawala ng malaking apoy, ngunit nagawa ito ni Yuji hindi nakikita habang ang mga apoy ay sumabog sa isang pagsabog. Pagkatapos ay sinubukan ng isa pang slime catching him off guard and launched a ball ang apoy, ngunit pinalihis ito ng pantas isang harang habang napansin siya ni Yuji nagsisimula ng mawala ang mana points niya. Nagtaka kung paano may kakayahan ng pantas patuloy na ilabas ang impyernong apoy ng pagkamatay at pagwawasak nang hindi nawawala ang sariling mama. Naisip niya na baka walang katapusan ang kanyang MP at inutusan ng kanyang mga slime na magtipon sa itaas niya habang ang mga slime ay tumalon patungo sa pantas. Yuji activated medium range frost at pinarami ang atake, ngunit ang sage castis ang hadlang bago makakuha ng yelo. Agad niyang sinimulan ang pagbitak ng yelo at naging sanhi ng pagkabasag nito. Gayunpaman ang mga slime ay handa ng umatake muli at nagsimulang gamitin ang yelo bilang mga hakbang para mas maging close sila. Sapat na nag-activate ng spell si Yuji at tumalsik isang makapangyarihang fireball na halos ang laki ng araw sa kalaunan, bringing down ang pantas. Kahit na siya ay nanatiling hindi nasaktan at pinakawalan na apoy ng impyerno ng pagwawasak, iyon ay 10 beses na mas malakas kaysa sa usual. So Yuji activated the same spell at ang napakalaking apoy ay nagbanggaan na nagminingas kasing lubha ng flames of hell hanggang nanaig ang apoy ni Yuji. Gayunpaman hindi nagtagal na tuklasan na naubos niya ang masyadong MP, ngunit napansin na ang pantas ay hindi siya nasaktan. Saka lang siya nagtaas ng kamay at purple liwanag na sinag ay bumaba mula sa langit noon, dispersing sa buong mundo. Sa nasandali nagising ang mga sinumpaang makina at ang grace ng dragon ay nagsimulang kumalat sa ulap habang nagsimulang umulan ang sinumpa na hypnotize ng magic ang lahat ng mga halimaw at napagtanto mo na ang mga bayan ay nasa panganib sa loob ng kagubatan. Bilang isang hayop ay napatay si Gale at napagtanto ng kanyang mga kasama na ang lahat ng mga hayop ay nagsi-alis control na akala nila ito ay napakakaiba, kaya iminungkahi ni Gale na sila bumalik sa bayan. Habang nagsimula silang tumakbo palayo ay hinabol sila ng mga halimaw, ngunit si Yuji gumawa ng isang spell at ang kanyang slime ay nawasak sila ng fireballs. Noon lang ang sage nagsimulang umakyat patungo sa langit at ipinahayag na siya ay minsang tagapagligtas ng mundong ito bago siya pinatay ng makapangyarihang dragon. Ang kanyang kabiguan na iligtas ang napuno siya ng mundo ng panghihinayang at siya naisip niyang mas mabuting sirain ang universo bago ang isa pang mighty dragon lumabas. Nang marinig ang mga salitang ito na naisip ni Yuji, ang pantas ay talagang ang dragon na iyon dapat napatayin at iniisip kung siya nga ang tagapagligtas na patayin siya. Noon lang ang si Sage ay nag-activate ng spell at nag-unleash Hellfire of Decimation sa kanya. Bilang Yuji napagtanto na ang kanyang hadlang ay malapit na nasira, nagpa siya siyang lumaban at sila nagsimulang magpaputok ng apoy na naging sanhi ng langit na sumabog. Sa mga pagsabog noon, binalaan ng mga slime si Yugi na ang mga halimaw ay patungo sa mga bayan at kasama iyon kanilang numero ang mga tao marahil ay nakatayo walang pagkakataon na labanan sila ni Yuji. Desperado na protektahan ang mga ito ay pinaganya niya a spell at sinunog ang mga halimaw gamit ang fireballs. Gayunpaman ang sage na isip niya ay masyadong mahina at sinubukang sabihin iyon hindi niya kayang protektahan ang lahat maliban kay Yuji. Patuloy na sinisira ang lahat ng mga halimaw at binaliwala pa ang bumababa niyang MP. Sa sabay sabi sa kanya ni Drad na ang mga tao sa bayan ay naghahanda sa pakikipaglaban of the monsters, and Gale tried riling up ang mga lalaki sa utos ni Yuji ng slime. Dinaikit ang sarili kay Gale gaya ng iniisip ni Yugi magagamit niya ito
Para bigyan sila ng ilan backup magic at natuklasan niya na lahat nagsimula ng maghanda ang ibang mga bayan para sa labanan na umaasang ipakita sa kanya ang kanilang suportahan ito sa sandaling iyon. Na si Eugene napagtanto niya na malamang na nabaliw siya kanyang sarili sa kanyang dating buhay para sa iniisip na lahat ay basura at siya hindi niya kailangan ng tulong nila na hindi magkakaroon ng ilang pagtutulungan ng magkakasama naging isang kaila-hilakbot na ideya pagkatapos ng lahat at nagpa siya na palakasin ang mga tao ng bayan sa attack at defense magic sa sandaling iyon tumaas ang kanilang lakas at nagsimula sila pag-aalis ng lahat ng mga halimaw sa kagubatan kasama ang mga hayop sa wakas ay nakuha akala ni Yugi ay oras na para harapin off muli kasama ang pantas ngunit ama. Nagsimulang magbunyag si Stale na ngayon lang niya nakita ay bagong pangitain ng isang divine judgment being inihatid ng araw at buwan gayunpaman naisip ni Eugene na mayroon tiyak na bagay sa lalaking iyon brownies at nagpas siyang uminom ng mono restorative para maibalik ang kanyang magic powers agad na isang kumikinang na liwanag ang nakapalibot kanya at napagtanto niya na ang kanyang MP at HP ay naibalik na handa para sa labanan nag-activate siya ng jump boost spell at sa pisikal na hadlang na naghahagis ng mga spells hanggang sa maabot niya ang sage nang magtaka ang pantas kung bakit siya determinadong protektahan ang mundong ito lahat nang nagsimulang mag-flash ang mga alaala kay Yuji isip at sinabi niya sa kanya na mahal niya ito mundo ng eksakto sa paraang napagtatanto niya hindi makumbinsi ang pantas na naghanda upang ilabas ang maraming apoy ng impyerno ng pagkamatay at nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog gayunpaman nang sinubukan niyang ihagis ang apoy ng impyerno ng decimation pinakawalan ni Yuji ang kanyang sarili sumasabog sa isa pang serye ng mga pagsabog habang lumitaw ang banal na welga ang sistema ay napagtanto ni Yuji na ito ay ang parehong kasanayan na nagpapahina sa dragon at inisip kung ito ba ang ama ng paghuhukom sabi ni Stale sa kanya habang tinataas niya ang kanyang kamay niya pinakawalan siya ng divine strike pagpapadala sa kanya crashing down kapag siya napagtanto na maaari niyang gamitin ang kasanayan ng isang beses muli niyang itinaas ang kanyang kamay at tinawag ang kidlat sa kanya realizing ito tunay nagtrabaho Yugi patuloy na. Summon ang kidlat na parang buhay niya ang nakasalalay dito at matagumpay na pinahina ang pantas gayunpaman habang napagtanto niya na siya pa rin buhay na inilabas ni Yugi ang kanyang punyal at itinuro si Ed ang kanyang mga slime para kumilos desperado na ilabas ang kanyang buong powers ang sage ay naghanda ng napakalaking pagsabog ng enerhiya ngunit inihagis ni Yuji ang kanyang kutsilyo. At ipinatawag ang divine strike dito ang kanilang kombinasyon lumikha ng isang eclipse at malipas na isip na ito ang kanyang pangitain na darating dumaan. Habang sumulpot si Yugi na may dalang punyal ang pantas ay sumabog sa lupa na umaasang sirain ang buong mundo gayunpaman Yugi nagawang bitag silang dalawa sa loob mga hadlang na 6 na beses na mas malakas kaysa sa karaniwan ngunit tulad ng mga hadlang nagsimulang basagin si Yugi na tinatakan sila kabuo ang hanay ng paghihiwalay at umakyat sila mula sa lupa ang pantas ay nagtaka kung paano nanatiling matatag ang harang ngunit si Yuji sinabi sa kanya na ang kanyang tanong ay walang kaugnayan at sinisingil sa kanya ng dagger na tumutusok sa kanyang kaloob-looban habang siya pinaandar ang espesyal na mahika ng kanyang katawan nagsimulang mag-crack at sumabog ang harang na may malakas na liwanag na nagpapahintulot kay Yuji bumaba na may gininto ang aura sa paningin nito ang mga tao ng bayan ay nagtaka kung siya ay isang anghel ngunit nahulog siya sa pagod at masaya na ang kanyang barrier spell nagligtas sa kanya mula sa pagkabasag ng kanyang bungo niya ng gabing iyon nang magsimulang umalis si Yuji sa bayan siya ay nagtaka kung ang lahat ng mga tao ay safe kaya nilabas ni Drad na sila nga ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay laban sa hayop at masaya siya na naging sila. Lahat sa kapayapaan sa kabisera ang sumunod na gabi nagsimulang mag-if si Yugi bumababa sa isa pang grupo ng Blue Moon ng mga miyembro ng kaligtasan bilang nagsimula ang pinuno sinasabi na ang tagapaglinis ay mas makapangyarihan malapit nang matapos ang makina ng Dragon Grace inihayag niya na tiyak na gagawin nila lipulin ang buong mundo sa pamamagitan nito machine sinabi niya na ito lamang paraan para talunin ang itim na dragon ng ruin at tiyak na maglilinis ito ang kanilang maruming mundo para sa kabutihan bilang Yuji narinig ang mga salitang ito sa pamamagitan ng kanyang slime nagtaka. Siya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at naisin maaari niyang tapusin ang lahat ng ito nang sabay-sabay pagkatapos ay binalaan siya ng kanyang mga slimes tungkol sa isang halimaw at isang malaking
Tigre ang lumitaw sa kanyang harapan mata gayunpaman bilang siya natanto na ang ilang iba pang mga halimaw ay nakatago sa kadiliman siya ay nagtaka kung gaano siya maaaring gumawa ng off sa kanila sa guild kaya kinabukasan pagdating niya sa Adventurers Guild na napagpasyahan niyang angkinin ang bounty para sa pagpatay sa tigre sa pagkakita nito ay nagtaka ang guild mistress kung saan ang natitirang bahagi ng kanyang koponan war sinasabi na tiyak na hindi niya makukuha pinatay ito ng mag-isa habang sinubukan ni Yugi sinasabi na ginawa niya ito ng mag-isa naisip na baka nataman ang ulo niya at ay nagdurusa mula sa isang trauma noon lamang ay lumitaw ang ginang at sinabi iyon ni Lily sa kanya pinatay ni Yuji ang halimaw na tigre habang siya nagsimulang suriin ito na pagtanto niya. Iyon si Yuji ang maalamat na hayop na si Tamer ay ipinrope siya na magkaroon ng mga kapangyarihan ng wakasan ang buong mundo at doon sandaling nagsimulang mapansin siya ng lahat na pagtatanto na siya ay tunay na maalamat bayani na nagligtas sa kanilang mundo mula sa pagiging nawasak gayunpaman ay may sakit na si Yuji ng pakikitungo sa lahat ng kanilang at wished he could EA himself again by tumatalon sa cliff panoorin ang susunod na video hanggang sa susunod ulit aking mga kabogli.